Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus, sa ating mahal na patron si San Jose, sa ating kura paroko si Father Douglas Badong, sa PPC officers at kayong lahat sa pagkakataon, kauna-unahang pagkakataon na makapagmisa dito sa malaki at magandang simbahan. Salamat sa Diyos. Sa ating pong unang pagbasa, naririnig natin kung paano lumapit ang mga tao at sumunod sa mga paalaala at humilya, preaching ng mga alagad. Sapagkat nakita nila, pinapagaling ang mga may sakit,
ang mga kitungin, ang mga lumpo nakakalakad, at napapalayas ang mga masasamang espiritu, mga demonyo, napapalayas. At nakita ito ng mga tao at sila naniniwala sa ating Panginoon. At itong mga kababalaghan na ito ay nangyayari hanggang ngayon. Ako po bilang pari, saksi, marami po ang gumagaling dahil sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento. Nakita ko po, nasaksihan ko, mayroong mga taong gumaling dahil sa sakramento. Sa panahon po natin ngayon, marami ng mga doktor, kaya napapagaling ang ating pisikal na mga karamdaman. Subalit, ang karamdaman ng tao hindi lang pisikal, mayroon ding emotional. Problema sa emosyon, sa galit, sama ng loob, mga hinanakit, depression, iba't ibang uri ng karamdaman na may kaugnayan sa pag-iisip at nararamdaman, ito din ay pinapagaling ng ating Panginoon. Sa panahon natin, mayroon pa rin exorcism and deliverance ministry sa ating archdiocese. Pinapalayas ang mga sinasapian ng masasamang espiritu. Ibig sabihin, yung mga nangyari noong unang panahon, sa panahon ni San Pedro Apostol, ay nangyayari hanggang ngayon. Totoo ang ating Panginoon. Sapagkat may mga saksi at isa na ako doon, nakita ko. At ang sabi sa ating pangalawang pagbasa, ibahagi ang katotohanan na ito sa inyong mga kasambahay, mga kamag-anak, mga kapitbahay. Ibahagi ito na may kahinahunan sapagkat alam natin na tayo na nandito sa simbahan, paano tayo unti-unti binabago ng ating Panginoon, binibigyan ng dignidad ang ating buhay. Dito po sa ating parokya, example lang po ito, marami po ang mga sakristan. Nakakatuwa po silang tingnan. Para tayong nasa Vatican, kanilang suot, ang kanilang pagkilos, ang kanilang galaw, sa pamamagitan ng kanilang ginagawa, sila po ngayon ay hinuhubog na ng Diyos upang magiging responsable at maasahang mga tao. Sapagkat dito po sa aming parokya, sa San Roque, nakikita ko po na yung mga sakristan ay sila din po yung masipag mag-aral at nung nakaraang 2 linggo, mayroong last month pala, mayroon pong nagpapasbas sa akin at humingi ng tulong upang makapasa sa exam, board exams. Paglipas ng ilang linggo, pumasa na sa exams, sakristan. Nahuhubog po sila. Mayroon silang disiplina. Gumigising sila ng maaga, pumupunta sa oras, at ito yon ay dala-dala nila saan man sila naroroon. Halimbawa lamang po yan sapagkat napakarami po mga samahan kung saan tayo hinuhubog ng Diyos. Ito ang pakikisalamuha at pagharap sa buhay. Mayroong kahinahunan sapagkat si San Jose ay mahinahon, hindi palaban, hindi palaaway, mahinahon, masunurin sa Ama, ang Amang nasa langit. Kaya nung tinuruan niya si Jesus, sumunod si Jesus sa kanya, itinuturo niya ang pagsunod sa kalooban ng Ama, sa mga authority. At dito natin makikita na ang tao ay naaayon, ang buhay ng isang tao naaayon
sa plano at kalooban ng Diyos kung siya naman ay sumusunod sa mga namumuno. Ito po ang halimbawa ni San Jose, ang kahinahunan, ang pagsunod, ang pagpapakababa. Sa panahon natin ngayon, marami po ang mga kabataan na problemado sa emosyon. Hindi makakasunod. Walang sense of obedience, pagsunod. Sapagkat ang pagsunod, hindi lang virtue sa loob ng simbahan. Huwag niyo pong isipin na simbahan lamang ang nagtuturo ng pagsunod. Hindi po. Pumasok ka sa military, blind obedience. Ang simbahan hindi blind obedience. Sumusunod ako sa pagkatama ang sinasabi niya. Military, maaring blind obedience. Pero mayroong obedience. Ang mga company, magtrabaho ka doon, hindi mo susundin yung namumuno, yun po ay insubordination. Kaya hindi lang ang simbahan nagtuturo, pati na ang mga institusyon sa labas ng simbahan. Sapagkat kung wala na ang pagsunod, magkakagulo tayo. Maging magulo ang ating buhay. Tanda na tayo ay sumusunod sa Ama ay ang pagsunod sa mga namumuno at ito ay may kahinahunan. Sa ating Ebanghelyo ngayon, ang pag-ibig ang mensahe ng Diyos. Ang kahulugan ng ating buhay ay naroon sa pag-ibig. Kung puro galit ang nilalaman ng ating puso, ganun din ang lalabas sa ating bibig. Mga kapatid, importante na mayroong Ama na nagtuturo sa atin ng pag-ibig sapagkat ang nakikita ko yung mga kabataan na walang Ama, problematic sa emosyon. Hindi makakasunod, maski mabait. Sapagkat nung lumalaki sila, ang kanilang nanay ang sumusunod sa kanila, hindi mapapasunod. At hindi sila maaring magiging pari. At dahil marami sa mga pamilya walang Ama o kaya nagtatrabaho sa ibang bansa, lalapit tayo kay San Jose. Siya po ay Ama, tatay, may kahinahunan, tahimik. Tahimik si San Jose, nagtuturo sapagkat ang Ama nagbibigay ng backbone sa anak. Hawakan niyo po yung inyong backbone. Pakihawakan po yung likod. I-touch ninyo po. Okay, sa likod po natin, hawakan niyo po dito. Ako yung mahawak din. Sa likod po natin. Ito. Mayroon pong buto doon. Kung wala yon, ay hindi na tayo makakatayo. Kumakain po ba kayo ng pusit? Pusit. Kumakain kayo ng pusit? Opo. Ang pusit ay walang backbone, puro tiyan. Okay ka ba tiyan? Ang taong walang backbone, parang pusit, pagdating ng problema, dahil puro lang siya tiyan, hindi na makakatayo, lugmok na. Kaunting problema lang sa pag-ibig, iniiwanan, magbibigti na, magpapakamatay na. Walang backbone. Sa amin pong parokya ngayon, ay maraming mga bata umiiyak kasi mayroong tulian. Mayroon pong wife, sabi niya sa kanyang asawa na walang backbone, irresponsable, iiwanan na kita. Sabi ng kanyang husband na umiiyak. Kung iiwanan mo ako, ako ay maglalaslas, magpapakamatay na ako. Sabi ng wife, hindi ako maniniwala sa iyo. Maglalaslas ka? Takot ka nga magpatuli? Maglalaslas ka pa? Walang backbone, takot, kaya naglalaslas. Ayaw na nilang harapin ang buhay. Ayaw harapin ang buhay na may problema, na mayroong responsibilidad, tumatakas, naglalaslas. Walang backbone,
Ang tatay, mga tatay po nandito, sana po magbibigay kayo ng backbone sa inyong mga anak. Palakasin, dinidisiplina, tinuturuan ng tama, ito ang dapat gawin. Pang lumaki ang mga anak na may paggalang, marunong sumunod, hindi bastos. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi bastos. Ang pag-ibig ay naroon sa katotohanan. Kapag wala ang katotohanan, wala din po ang pag-ibig. Wala ang pagsunod, wala ang paggalang sa mga nakakataas, namumuno, dahil walang tatay, wala din po ang pag-ibig. Ang pag-ibig, sinasabi po ang totoo, pang hindi mapapahamak. Kaya po, ang pagdidisiplina ay mahalaga. Huwag naman po yung sobrang pamamalo, hindi po tama. Pero yung wala na pong pagdidisiplina ay hindi po tama. Lalaki yan na gagawin niya kung ano yung gusto niya. Susundin niya ang kanyang nararamdaman, subalit hindi niya masusunod kung ano ang tama. Hilingin po natin ang tulong ni San Jose. Tulungan niya tayo na magampanan natin ang ating mga responsibilidad, hindi natin tatakasan, mga magulang, mga tatay, mga anak naman, magkakaroon ng backbone, makakatayo sa sarili, at ito po ay sa grasya ng Diyos at sa pamamagitan ng panalangin ng ating mahal na patron na si San Jose. Amen.